Bakit ang Diyos ay mapanibuguing Diyos? Sasagutin namin ang tanong na ito sa bidyong ito. Marami ka pang matututunan sa aming website na gotquestions.org Tagalog. Mahalagang maunawaan kung paano ang salitang mapanibughuin o siloso ay ginamit sa mga talata ng Biblia. Ginamit ang salitang ito sa Exodo 25 upang ilarawan kung paano ang Diyos ay naninibugho. Galatia 25. Kung ginagamit natin ang salitang paninibugho, ginagamit natin ito upang ilarawan ang ating pagkainggit sa nagtataglay ng isang bagay na wala tayo. Ang isang tao ay maaaring mainggit sa kanyang kapwa dahil ito ay may magandang kotse o bahay o mga ari-arian. O kaya naman, ang isang tao ay maaaring magselos sa isang tao dahil sa kakayahan o abilidad gaya ng pagiging isang atleta at pagiging mahusay sa musika. Ang isa pang halimbawa ay ang pagkainggit ng isang tao sa kanyang kapwa dahil sa kaguwapuhan o kagandahan nito. Sa Exodo 25, ang Diyos ay hindi nagsiselos dahil may isang persona o bagay na nagtataglay ng wala sa kanya o kinakailangan niya. Sinasabi sa Exodo 24 hanggang 5, "Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan, unang kawangis man ng anumang anyong nasa itaas sa langit, unang nasa ibaba sa lupa, unang nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila o paglingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin, na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak, hanggang sa ikatlo at ikaapat na sali ng lahi ng mga napupuot sa akin." Pansinin na ang Diyos ay naninibugho kung ang isang tao ay binibigay sa iba ang nararapat para lamang sa kanya. Sa Exodo 25, hindi naninibugho ang Diyos dahil may isang nagtataglay ng wala sa Kanya. Sa mga talatang ito, ipinakikita ng Diyos na ayaw niya ang paggawa ng mga Diyos-Diyosan at ang pagyukod at pagsamba sa mga ito dahil ang pagsamba ay tanging sa Kanya lamang dapat iukol. Ipinagdadamot ng Diyos ang pagsamba at paglilingkod na tanging sa Kanya lamang nararapat ibigay. Ang pag-uukol ng pagsamba at paglilingkod sa iba sa halip na sa Diyos ay isang kasalanan gaya ng sinasabi ng Diyos sa kautosang ito. Isang kasalanan kung tayo ay maiinggit o magsiselos dahil may isang tao na nagtataglay ng isang bagay o katangian na wala tayo. Ngunit iba ang pagkagamit ng salitang selos o panibugho kung ginagamit ito para sa Diyos. Ang bagay na kanyang ipinagseselos ay nararapat lamang para sa Kanya. Ang pagsamba at paglilingkod ay sa Kanya lamang dapat na ipagkaloob at hindi sa mga Diyos-Diyosan. Ang isang praktikal na halimbawa upang maunawaan natin ang pagkakaiba ng paninibugho ng tao at ng Diyos ay ito. Kung makita ng isang lalaki ang isang lalaki na nanliligaw o nagpapakita ng pagkagusto sa kanyang asawa, may karapatan siyang magselos o manibugho dahil siya lamang ang may karapatan sa kanyang asawa. Ang uri na ito ng paninibugho ay hindi kasalanan, sa halip, ito ay nararapat. Ang pagkainggit o paninibugho ay isang kasalanan kung naghahangad tayo ng isang bagay na hindi sa atin. Ang pagsamba, karangalan at paghanga ay sa Diyos lamang dapat iukol sapagkat siya lamang ang karapat-dapat tumanggap ng mga ito. Kaya nga, may karapatan ang Diyos na manibugho kung ang pagsamba, papuri, paggalang at paghanga ay ibinibigay sa mga Diyos-Diyosan. Ito ang uri ng paninibugho na ginamit ni Pablo sa 2 Korinto 11:2. "Sapagkat ako'y naninibugho tungkol sa inyo ng panibughong ukol sa Diyos." Iyan ang aming sagot sa tanong na, bakit ang Diyos ay mapanibughuing Diyos? Sa aming website na gotquestions.org Tagalog, mababasa mo ang pagtalakay sa iba't ibang paksa at mga inirerekomenda naming babasahin. Kung nakatulong sa iyo ang video nito, click ang thumbs up at subscribe button. Kung gusto mong mapanood ang aming mga susunod na video, i-click ang bell at panoorin ang mga susunod na sagot sa iba pang mga tanong.